Isang mapagpalang araw mga ka-Game Yard. Kamusta kayo? Ito ang Alpha Court Game Yard Channel at welcome sa isa na namang malalim, maingat at makabuluhang talakayan tungkol sa kasaysayan ng mga kilalang bloodline ng manok. Ka-Game Yard, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinagmulan at kasaysayan noon ng Rubel Hatch bloodline, isang linya na matagal nang binabanggit sa mundo ng mga heritage at traditional game fowl bloodlines. Pero bago tayo magpatuloy, mahalagang linawin agad natin ang isang bagay. Ang lahat ng impormasyong ibabahagi sa video na ito ay batay sa mga lumang breeder accounts, oral history at traditional records at hindi lahat ay may kumpletong formal na dokumentasyon. Ginagawa natin ito para maging tapat, transparent at kapani-paniwala sa ating mga manonood. Kung handa ka na, ka-Game Yard, simulan na natin ang kwento ng Rubel Hatch bloodline. Bakit mahalagang unawain ang mga lumang bloodline? Noong mga unang panahon ng pagbabreed ng manok, wala pang digital record, online pedigree database, standardized breeding registry. Ang kaalaman ay naipapasa sa pamamagitan ng personal na karanasan, kwentuhan ng mga breeder, obserbasyon sa ugali at performance, mahabang taon ng pagpili at pag-aalaga. Kaya ang mga bloodline gaya ng Rubel Hatch ay mas kilala sa kanilang reputasyon at katangian kaysa sa isang eksaktong written history. Ano ang Hatch bloodline? Para mas maunawaan ang Rubel Hatch, kailangan muna nating intindihin kung ano ang Hatch bloodline sa pangkalahatan. Ayon sa mga traditional breeder records, ang Hatch ay isa sa mga pinakalumang uri ng American bloodlines. Kilala ito sa lakas ng pangangatawan, matibay na buto, at consistent na kilos. Maraming sublines ang nabuo sa paglipas ng panahon. At dito pumapasok ang Rubel Hatch bilang isa sa mga kilalang variation ng Hatch family. Pinagmulan ng pangalang Rubel Hatch. Ayon sa mga lumang breeder accounts, ang pangalang Rubel Hatch ay iniuugnay sa isang breeder na may apelidong Rubel na sinasabing nagpalaganap at nag-maintain ng isang particular na strain ng Hatch bloodline. Mahalagang tandaan, walang iisang opisyal na dokumento na nagsasabing siya ang sole creator. Mas tama itong ilarawan bilang isang breeder na nag-standardize at nag-preserve ng linya. Sa madaling salita, ang Rubel Hatch ay Hatch bloodline ayon sa paraan ng pagbabreed at pagpili ng Rubel family o breeder group. Anong uri ng Hatch ang Rubel? Sa iba't ibang salaysay ng breeder community, sinasabing ang Rubel Hatch ay kadalasang may dark or reddish feather tone, may solid at compact na pangangatawan, hindi masyadong flashy ang galaw, may kontrolado at kalkuladong kilo. Pero ka-Game Yard, tandaan, nagkakaiba-iba ang itsura depende sa breeder at henerasyon. Dahil sa location, climate, personal breeding goals, selective pairing. Magi-katangiang madalas iniuugnay sa Rubel Hatch. Ayon sa mga lumang tala at karanasan ng mga breeder, matibay ang pangangatawan, hindi madaling ma-stress, consistent ang kilos, may disiplina at kontrol, hindi pa bigla-bigla,
Hindi raw ito ang tipong manok na sobrang agresibo, padalos-dalos o umaasa lang sa lakas. Bagkus, sinasabing mas pinahahalagahan ng Ruble Hatch ang timing at efficiency. Layunin mang mga unang breeder. Ayon sa traditional breeder philosophy, ang layunin ng Ruble Hatch breeding ay hindi lang panlabas na anyo, kundi long-term durability, predictable traits, pagiging maaasahan sa breeding program, kakayahang ipasa ang katangian sa susunod na henerasyon. Dito naging mahalaga ang Ruble Hatch bilang foundation stock sa ilang breeding programs. Paglaganap ng Ruble Hatch sa iba't ibang lugar. Habang lumilipas ang panahon, ang Ruble Hatch ay nakarating sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Kalaunan ay naipasa rin sa ibang bansa kabilang ang Pilipinas sa pagpasok nito sa lokal na breeder community. May mga nag-purebreed, may mga gumamit bilang foundation, may mga naghalo sa ibang hatch o roundhead lines. Dito nagsimulang dumami ang Ruble Hatch variants. Bakit iba-iba ang Ruble Hatch ngayon? Ka-Game Yard, ito ang mahalagang punto. Wala nang iisang original Ruble Hatch sa modernong panahon. Bakit? Maraming breeder ang nag-adjust ng seleksyon. May mga nag-optimize para sa local conditions. May mga nag-focus sa kulay, laki o temperament. Kaya ang mas tamang tanong nga ngayon ay, anong klase ng Ruble Hatch ang hawak ng breeder na ito? Hindi. Ito ba ang tunay na original? Mga aral na makukuha sa kasaysayan ng Ruble Hatch. Marami tayong natututunan ka-Game Yard. Una, ang pangalan ng bloodline ay simula lang, hindi garantiya. Pangalawa, ang disiplina ng breeder ang tunay na pundasyon. Pangatlo, mas mahalaga ang consistency ng selection kaysa hype. Pang-apat, ang kasaysayan ay gabay, hindi absolute rule. Ang Ruble Hatch sa responsible at modernong breeding. Sa kasalukuyan, maraming responsible breeders ang gumagamit ng Ruble Hatch traits sa foundation. Pinapahalagahan ang health, temperament at sustainability. Hindi umaasa sa pangalan lang ng bloodline. At ito ang direksyon na sinusuportahan ng Alpha Court Game Yard Channel. Kaalaman muna bago desisyon. Transparency note para sa mga ka-Game Yard. Ka-Game Yard, mahalagang ulitin. Ang Ruble Hatch bloodline history ay batay sa breeder lore. May iba't ibang version. Hindi lahat ay documented. At okay lang iyon dahil ang mahalaga ay honest presentation, responsible interpretation, at tamang application ng kaalaman. Konklusyon. Sa kabuuan, ang Ruble Hatch bloodline ay bahagi ng mas malaking Hatch family pa. May reputasyon sa tibay at consistency. Hinubog ng panahon at mga breeder at patuloy na nagbabago depende sa gumagamit nito. Ang tunay na halaga ng Ruble Hatch ay hindi lang nasa pangalan, kundi nasa paraan ng pag-aalaga at pagbabreed. Ka-Game Yard, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa masinsinang talakayan tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng Ruble Hatch bloodline na manok. Kung gusto mo ba na iba pang bloodline documentaries, educational breeding topics, at transparent na historical content,
ay comment mo lang kung anong paksa ang gusto mong isunod. Ito ang Alpha Court Game Yard Channel, kung saan ang kaalaman ay inuuna at ang kasaysayan ay iginagalang. Maraming salamat, ka-Game Yard! Hanggang sa susunod na kwento.